Sa 47 taon, sinabi ng Islamikong Republika sa mga mamamayan nito na walang kaaway na makakabali sa kanila. Ulit-ulit nilang sinasabi na nalampasan nila ang mga sanksyon, asasinasyon, at 12 araw na digmaan laban sa Israel. Ang pagkaligtas na yon, ang dahilan ng mga sakripisyong hinihingi ng IRGC, perang ginastos, at kalupitang ipinamalas nila laban sa sarili nilang mamamayan. Kahapon, matapos ang 11 araw ng blokadang pandagat ng Amerika, lumabas sa pambansang telebisyon ang Islamikong Republika ng Iran at hiniling sa mga mamamayan nito na magbawas ng pagkain at gumamit ng mas kaunting kuryente. Hindi ako nagbibiro. Pag-uusapan natin lahat ito agad-agad. Hindi yun isang pahayag ng pagsuway o kung ano paman. Pakiusap ito ng rehimen sa mamamayan na kumain ng mas kaunti at higit na magtipid para mas tumagal ang buhay nila. 11 araw, iyon lang ang kailangan para mapansin ng mga opisyal ng rehimen ang kanilang problema. Bumagsak na ang bansa at ngayon, humihingi na ng tulong ang Iran sa mga mamamayan para mabuhay ang rehimen. Talakayin natin ang problema ng rehimen. Ngayon, nitong mga nakaraang araw, lahat, kasama na ako, ay nakatutok sa mga export na hindi mailabas ng Iran dahil sa blockade ng US sa Gulf of Oman. Tama lang naman. Ang export, lalo na ng langis, ang naging paraan ng IRGC para kumita at mabuhay at kung paano sila nag-operate. Ginamit nila ang pera para pundohan ang mga aktibidad nila. Ngunit may isang bahagi ng blockade na madalas hindi napapansin. Ang aspetong iyon ay muling sumisira sa ekonomiya ng Iran. Ang blockade ay hindi lang pagpigil sa pag-alis ng mga barko sa daungan ng Iran. Tungkol din ito sa pagpigil sa mga barko sa international na katubigan na makapasok sa mga daungan ng Iran upang hindi sila makapaghatid ng supply sa IRGC at iba pang pangangailangan ng rehimen ng Iran. Naalala niyo ba si Tuska? Yung barkong pinag-usapan natin kamakailan? Yon yung sinamsam ng US ilang araw lang ang nakalipas, matapos barilin ang silid ng makina. Alam mo bang sumunod na nangyari? Ang barkong yon ay nagtangkang pumasok sa Iran na may mga armas at iba pang kargamento mula sa Timog Silangang Asya, mas partikular mula sa China. Sa pag-agaw sa Tuska, pinakita ng US Navy na ang blockade ay hindi lang para pigilan ng pag-export ng langis ng Iran. Tungkol din ito sa pagpigil sa pagpasok ng mga bagay, lalo na ng mga armas at iba pa. Ngayon, ang Tuska ay isang barkong pangkargamento. Ibig sabihin, ay nagdadala ito ng mga karaniwang kargamento na dinadala ng mga barko. Pero meron din itong mga armas na maaring gamitin ng IRGC para muling buiin ang kanilang ballistic weapons program. Ngayon, mula sa pananaw ng IRGC, sulit ang panganib na yon dahil tunay silang naniniwala na kung hindi sila lalaban, hindi sila mabubuhay. At kaya nila kailangan ng mga armas at talagang kailangan nila ito. Pero makikita mo, umaasa rin ang Iran sa pag-export ng iba pang mga produkto. Napakahalaga ng mga produktong yon para sa mga Iranian. Noong nakaraang taon, nag-angkat ang Iran ng humigit kumulang 60 bilyong dolyar na halaga ng mga produkto sa pamamagitan ng mga pantalan, sa madaling salita, ang mga pantalan na meron ito. Meron. Yan ay humigit kumulang 160 milyong dolyar bawat araw. Para maintindihan ang totoong issue, dapat tingnan hindi lang ang dami, kundi kung ano talaga ang inaangkat ng Iran. Tingnan mo itong pie chart sa screen. Ang pinakamalaking bahagi dito ay, syempre, mga electronics, kagamitan, at mga bagay na kailangan ng mga pabrika. Alam mo na, kailangan din ng ibang tao. At syempre, kailangan din ng mga mamimiling Iranian. Pero may isa pang bahagi na medyo nakatago. Nahati ito sa iba't ibang kategorya, at iyon ay pagkain. Ang cereal dito na pangalawa sa pinakamalaking bahagi ay tumutukoy sa pangunahing butil gaya ng trigo, mais at bigas. Meron din tayong taba, langis at mga buto o butil na bahagi rin ng pagkain. Sa katunayan, humigit kumulang 40 hanggang 60% ng pagkain sa Iran ay inaangkat mula sa ibang mga bansa. Ang Iran ay hindi talaga isang bansang umaasa lang sa sarili o sapat sa sarili pagdating sa kanilang supply ng pagkain. Hulaan mo? Hindi na pumapasok ang mga pagkain yun ngayon. Dahil dito, napilitan ng presidente ng Iran na lumabas sa pambansang telebisyon kahapon at pakiusapan ng mga Iranian na bawasan ang pagkain at paggamit ng kuryente. Pakinggan mo ito. Mayroon kaming simpleng pakiusap sa aming minamahal na mga kababayan na handa at naririyan na yon na bawasan ang kanilang konsumo ng kuryente at enerhiya. Sa kasalukuyan,
Hindi natin kailangan na magsakripisyo pa ang mga minamahal nating ito, pero dapat nating kontrolin ang konsumo. Anong masama kung magbukas ka ng 2 ilaw sa bahay imbes na 10? Sinisira nila ang infrastruktura natin at kinukubkob tayo para madismaya ang mga tao at ang kasiyahang mayroon na yon ay maging pagkadismaya. Paano natin lalabanan ito? Hindi natin hinahayaan ang mga sitwasyon na magdudulot ng pagkadismaya sa tao. Malaki ang panalo ng Iran. Kaya hinihiling nila sa mga tao na tigilan munang pagkain at bawasan ang paggamit ng kuryente para mabuhay. 11 araw pa lang mula nang magsimula ang blockade noong Abril 13, kahapon lang inilabas ang pahayag. Ganun kabilis ang lahat. Bago pa man ang digmaang ito, magulo na ang sitwasyon ng pagkain sa Iran. Nung simula pa lang ng taon, habang may mga protesta, sinuri namin ang datos sa presyo ng pagkain sa Iran. At napagalamang, may 10% inflation kada buwan. Tama ang narinig mo. Hindi yon pagkakamali sa pagbikas. Totoong 10% bawat buwan. Kung bibilisan ang kalkulasyon, makikita na ang 10% inflation kada buwan ay halos doble ang presyo ng pagkain tuwing 7 buwan. Ibig sabihin, ang mga Iranian na hirap na sa ibang problema na tatalakayin din natin, ay kailangan pang mag-alala na baka di na kayanin ang presyo ng pagkain dahil di naman tumataas ang sahod sa Iran ng 10% kada buwan. At lahat ng tao ay kailangan ng pagkain, kaya kailangan nilang harapin ang food inflation. Kung ibang bagay lang ito, tulad ng mga luho na tumataas ang presyo, siguro pwedeng hindi na lang bumili ng mga luho ang mga Iranian. Pero pagkain, lahat kailangan bumili. At hirap na nga ang Iran dahil sobrang taas na ng food inflation doon. At dahil sa digmaang ito, lalo lang lumala ang sitwasyon. Wala nang dapat sisihin ang IRGC kundi sarili nila dahil ginagamit nila ang mga barkong dapat para sa gamot at pagkain. Pero sinusubukan nilang magpuslit ng armas. At iyan mismo ang dahilan kung bakit tinatarget ng blockade ang mga barkong yon. Pero alam mo kung anong mas nakakagulat sa sitwasyong ito? Ang katotohanang dapat alam na ng Iran na mangyayari ito. Pagkatapos ng 12 araw na digmaan noong nakaraang taon, ipinatupad ni pinakamataas na leader ng Iran na si Ali Khamenei ang planong ito. At ang plano ay, kung magkakaroon ulit ng digmaan, maglulunsad ang Iran ng sunod-sunod na ekonomikong terorismo. Aatakin nila lahat ng bansa sa Gulpo, pati ang Oman na walang base o alyansa sa US dahil nais ng Iran gawin ang estratehiya nito ng ekonomikong pamimilit na sa tingin ko ay terorismo. Kasama sa estratehiyang iyon ang pagharang sa Strait of Hormuz dahil alam ng Iran ang halaga nito sa merkado ng langis. Kaya mahalaga ang Strait of Hormuz sa mga Amerikano at sa presidente ng US. Kung pag-iisipan mo pa ang estratehiyan yon, kapag binarikadahan ng Iran ang Strait of Hormuz, pakiramdam ko dapat may isang tao sa silid na yon na nagpaplano ng estratehiya ang nagsabi, "Oy, kung babarikadahan natin ang Strait, hindi ba't maaring gantihan tayo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbarikada rin sa mga pantalan ng Iran?" Kung tutusin, hindi naman talaga baliw ang planong ito. Ginamit lang natin ang estratehiya ng Iran laban sa kanila. Pero wala ni isang tao sa silid ang nakaisip nun at hindi rin nila naisip na baka dapat mag-imbak tayo ng mga supply ng pagkain. Siyempre, malaki ang pag-asa ng bansa sa inaangkat na pagkain. At kahit may digmaan, lahat ay kailangan pa rin ng pagkain. Kaya dapat siguro tayong mag-imbak. Walang nakaisip nun kahit saglit. Ngayon, 11 araw pa lang mula nang magsimula ang blockade, naubusan na ng Iran ng pangunahing pangangailangan. Aminin ko, hindi na ito dapat ikagulat, lalo na sa akin, dahil alam ko naman. Ito rin ang parehong gobyerno na sobrang napabayaan ang supply ng tubig sa Tehran. Kaya ilang buwan lang ang nakalipas, pinag-uusapan na nila ang paglikas sa kabisera, ang paglikas sa Tehran, at ang paglilipat ng kabisera sa timog. Hindi ito dahil sa natural na sanhi. Hindi ito dulot ng tagtuyot o di inaasahang pangyayari. Pangunahing dahilan ng kapalpakan ay ang Islamikong rehimen. Narito ang mga detalye. Ang Iran ay dumaranas ng pinakamatinding krisis sa tubig sa loob ng ilang dekada at nagbabala ang mga opisyal na posibleng hindi na matirhan ng Tehran na may mahigit 10 milyong tao kung magpapatuloy ang tagtuyot. Nagbabala si Pangulong Masoud Pezeshkian na kung walang ulan bago Disyembre, magrarasyon na ng tubig ang pamahalaan sa Tehran. Maaring kailanganin pa ring lumikas ang mga mamamayan mula sa lungsod. Pero ang krisis sa tubig ng Iran ay hindi lang dahil sa kakulangan ng ulan.
Dekadang maling pamamahala tulad ng labis na pagpapatayo ng mga dam, ilegal na pagbabarena ng mga balon, at di-episyenteng mga gawi sa agrikultura ang nagpaubos sa reserba. Ayon ito sa 12-12 ng kritiko at eksperto sa tubig na nagsalita kamakailan sa media ng estado. Nagkaroon ng protesta dahil sa maling pamamahala at kakulangan ng tubig noong 2018 at 2021. Sinisi ng pamahalaan ang krisis sa mga pulisya ng dating administrasyon, pagbabago ng klima at labis na pagkonsumo. Ang kakulangan sa tubig ay nagpapahirap pa sa mga mamamayan na naapektuhan ng bagsak na ekonomiya. Kung may kakayahan lang ang pamahalaan, hindi nila hahayaang umabot sa ganito. Alam mo, hindi nila dapat pinabayaan na mangyari ito. Ano ba ang dapat gawin ng pamahalaan? Pareho pa rin ang namumuno. Ano bang inaasahan nilang magagawa ng mga ito? Wala nga silang kinukuhang eksperto. Ang krisis sa pagkain at kuryente ang posibleng dahilan kung bakit ayaw ng Iran makipagnegosasyon hanggat may blockade ng US. Kahapon, nakita natin ang delegasyon ng Iran na lumipad papuntang Islamabad, Pakistan para muling buksan ang negosasyon. Sabi nila isang bagay, pero masyadong inutil ang rehimen para maghanda sa gusto nila. Kaya gusto nilang simulan ulit ang negosasyon. Ayon sa isang opisyal ng Pakistan na kasama sa negosasyon, ito ang tinalakay ng Iran. Ayon sa opisyal ng Pakistan sa Axios, ang pagpupulong kay Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay tututok sa muling pagsimula ng negosasyon sa Estados Unidos. Sinabi rin ni Araghchi na hindi susundin ng Iran ang mga limitasyong itinakda ng Amerika sa negosasyon. Hindi susuko ang Iran sa presyon ng US. Pero bukas sila sa patas at makatwirang negosasyon. Ngayon, kahapon ay pinag-usapan natin kung paano natin nakita ang mga ulat tungkol sa espesyal na sugo na si Steve Witkoff at Jared Kushner na lumipad papuntang Islamabad isang araw matapos ang pagpupulong ni Araghchi upang ihanda ang isang summit, isang ikalawang summit sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa kasamaang palad, hindi naging ayon sa inaasahan ng Iran ang pagpupulong ng Iranian foreign ministers. Pagkaalis ng delegasyon ng Iran sa Pakistan, naglabas ng pahayag si Trump. Sinabi niya, hindi pabalik-balik ang US mula Pakistan para makipagnegosasyon sa Iran. Kung seryoso ang Iran, pwede silang tumawag. Pakinggan ninyo. Eksklusibo mula sa Fox News, sinabi ni Pangulong Trump kay Aisha Hasni na kimansela niya ang biyahe ng kanyang sugo sa Pakistan para makipag-usap sa Iran. Nagpadala si Aisha Hasni ng direktang pahayag mula sa Pangulo. Sabi ko sa mga tao ko na wag nang umalis, hindi nila kailangang bumiyahe ng 18 oras. Nasa atin ang lahat ng alas. Pwede pa rin tayong tawagan kung kailan nila gusto, pero di na kailangan magbiyahe ng 18 oras para lang sa walang saysay na usapan. Ngayon, mahalaga na ito. Nangyari ito matapos makansela ang biyahe noong unang bahagi ng linggong ito, kung saan inakala nating makikipag-usap si Pangalawang Pangulo J.D. Vance. Breaking news ito mula kay Aisha Hasni. Live si Alex Hogan mula White House na may eksklusibong detalye. Alex. Hi Aisha, kaya di natin inaasahan ng malaking pagbabagong ito sa negosasyon na yon. Ipinapakita nito kung gaano kasila ng negosasyon kahit may malawak na internasyonal na pagsisikap na mapaupo ang lahat sa mesa sa huling sandali. Tulad kaninang umaga, pwedeng biglang mabigo ang lahat. Kaya inasahan naming makita sina Steve Witkoff at Jared Kushner, mga sugo ng US na dapat manguna ngayon sa delegasyon sa Pakistan. Sinabi ni Pangulong Donald Trump kay Fox News' Aisha Hasani ngayong araw na kinansela niya ang biyahe. Kasabay nito, umalis ang Foreign Minister ng Iran mula Pakistan. Sinabi ni Pangulong Trump na walang saysay ipadala sila sa 18 oras na biyahe dahil pwedeng tumawag ang Iran kahit kailan. Naglabas si Trump ng pahayag sa Twitter na kinansela niya ang biyahe ng kanyang mga kinatawan papuntang Islamabad para makipagkita sa mga Iranian. Maraming oras ang nasasayon sa pagbiyahe at matrabaho ito. Alam niyo ba, 16 na oras ang biyahe mula Estados Unidos papuntang Pakistan. Diretsong biyahe pa lang yon. Pupunta ka doon, magpapahinga ka muna pagkatapos ng biyahe. May meeting ka pa kasamang mga Iranian. Tapos lilipad ka ulit pabalik. Mulay, 16 na oras na biyahe kaya sobrang haba talaga. Pero sige, ituloy natin ang pahayag ni Trump. Bukod pa doon, napakaraming alitan at kalituhan sa loob ng pamunuan ng Iran. Walang nakakalam kung sinong namumuno, pati mga Iranian. Tayo ang may lahat ng baraha. Wala sila. Kung gusto nilang makipag-usap, pwede silang tumawag sa Estados Unidos. Ngayon, sa tingin ko, higit pa ito sa simpleng salita lang. Hindi lang basta sinabi ni Trump na ayaw nating makipagnegosasyon. Kaya ang Iran, alam mo na, sa wakas ay hayagang pumayag na makipagnegosasyon. Kasi nga, yon ang estratehiya na maaring ginagamit ni Trump.
Ginawa na niya mga ganitong bagay noon. Pero sa pagkakataong ito, mukhang talagang kinansela na ang mga negosasyon. Sinabi ko yon dahil may mga paghahandang ginawa sa Pakistan para sa malaking pagpupulong ng Estados Unidos at Iran sa Islamabad. Pero binabawi na ngayon ang mga ito. Sa nakaraang 2 linggo, halos isinara ang Islamabad dahil may balitang ang susunod na pagpupulong ay magiging malaki at maaring may pipirmahang kasunduan. Kaya may posibilidad na si Pangulong Trump mismo ay magpakita. At dahil doon, ang Islamabad, kabisera ng Pakistan, ay isinailalim sa lockdown. Isinara ang mga tindahan at kalsada para sa publiko. May mga opisyal ng seguridad at harang sa lahat ng dako. Sa madaling salita, tumigil ang normal na buhay nitong 2 linggo. Ngayon, binabawi na ang mga paghahanda at muling binubuksan ang lungsod habang tinatanggal ang mga harang sa seguridad. Iyan ay hindi magandang senyales para sa mga negosasyon. Ngayon, may mamamahayag mula New York Post at siguro iba pang Amerikanong mamamahayag na nananatili pa sa Islamabad mula sa huling negosasyon mga 3 linggo na ang nakakaraan. Akala nila magkakaroon pa ng isa pang pagpupulong kaya nanatili sila sa lungsod. Ang ilan sa kanila ay may direktang kontak sa White House at marahil kay Pangulong Trump din. Mukhang ngayong umaga, nag-text si Pangulong Trump sa isa sa mga mamamahayag at sinabi, "Uy, pwede ka nang umuwi." Malamang nagpapahiwatig ito na baka hindi na muna magkakaroon ng isa pang pagpupulong sa malapit na panahon. Medyo nakakalito na ang presidente ng Estados Unidos ay basta-basta na lang nagte-text ng malalaking balita sa mga tao. Pero kahit na ganun, malaking balita pa rin ito. At nagpapahiwatig ito na posibleng tuluyan ng natigil ang negosasyon. Ibig sabihin, maaring magsimula ulit ang digmaan anumang oras ngayon. Pero gusto ko ring magbigay ng isa pang opsyon kung ano pa ang maaring mangyari. Maaring ilipat ang negosasyon sa ibang lungsod tulad ng Switzerland kung saan ginanap ang mga pag-uusap bago ang digmaan noong Pebrero. Posible rin ito, pero sa palagay ko, napakababa ng posibilidad na mangyari yon. Kaya mas malamang, sa susunod na video ay pag-uusapan natin ang muling pagsiklab ng digmaan. Ngayon, para sa mga Iranian, tiyak na hindi ito magandang balita dahil gaya na napag-usapan natin sa simula ng video, hindi na makontrol ang inflasyon. Hindi na pumapasok ang pagkain sa mga pantalan. Kung muling sumiklab ang digmaan, lalala pa ang inflasyon. Narito ang mga detalye. Sa tingin ko, para magsimula, maaari nating isaalang-alang ang mga huling buwan na nagtapos sa ikalawang digmaan. Noong Enero at Pebrero, umabot sa 8% kada buwan ang inflasyon. Simula doon at ipagpalagay nating tataas ito ng 1% bawat buwan o bawat ilang buwan. Sa pagtatapos ng taon, humaharap tayo sa 11 o 12% na inflasyon kada buwan. Higit 200% ang pagtaas ng mga presyo sa madaling salita. At kaya ang presyo ng karaniwang mga bilihin ay matitriple. Sa isang hindi ka nais-nais pero sa ngayon ay malamang na sitwasyon, maaaring magsimula ang panibagong labanan. Sa tingin ko muli, maaari tayong magsimula sa Enero, Pebrero na inflation pero isama na natin ang 1%, 2% kada buwan. Sa pagtatapos ng taon, sa tingin ko ang inflation ay lalampas ng 20% kada buwan. At nakikita mo ang takbo ng trend. Ang tinutukoy ko ay inflation kada buwan, hindi na kada taon. At iyan ang realidad na hinaharap natin. Sa ganung kaso, pinag-uusapan natin ang 500% na inflation. Para maintindihan ang asal ng Iran ngayon, kailangan nating balikan kung paano ito nakarating sa kasalukuyang nitong kalagayan. Hindi lang ito nangangahulugang babalik tayo sa 1979 at 79 nung naganap ang Islamic Revolution. Sa totoleg, dapat nating balikan ang panahon ng dinastiyang Qajar na namuno sa Iran noong ika-19 siglo para makita kung paano ang mga desisyon ng mga namumuno noon ay patuloy na nakakaapekto sa Iran ngayon. Alam mo ba kung ano? Iyan mismo ang ginagawa namin sa podcast naming. May maraming bahagi na kalalabas lang ngayon. Kaya kung ikaw ay interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin na yon, siguradong tingnan mo ito. Mapapanood mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o kaya naman ay panuurin mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.